Hello guys. Yep, tama yung nasa title. I am currently applying for software engineering jobs. And actually, kakatapos ko lang mag-send ng mga resume dun sa mga companies na yun. And the reason behind that is, unang-una, okay, let's talk about first the move na ginawa ko after ko mag-resign, which is yung content creation. So, yung naging result sa content creation is, naging okay naman. So, nagkaroon ako ng sponsorship. Nakapag-build tayo guys ng maliit na community. Overall, naging okay naman siya. Mamaya, malalaman nyo kung bakit. Ito yung isa sa mga pinakamagandang decision na ginawa ko. Tapos, dito sa content creation, nung nag-work pa ako as a full stack developer dun sa previous job ko, doon ako nagkaroon ng passion sa content creation. Sa pag-film, pag-edit, ganyan. Pero, nung hindi na ako nagko-code, nung ginagawa ko na siya for full-time, itong content creation, parang nagiging baliktad ulit. Na parang, yung nagiging passion ko ngayon is coding. Kasi yung full-time ko is content creation. Ganon. So ngayon, parang nabaliktad na naman na ang gusto ko na palang gawing full-time is coding ulit. Tapos yung passion ko ngayon is nagiging yung pag-edit na ng videos. Which is, for me, it's normal eh. And sinunod ko lang talaga kung ano yung gusto ko. And ito yung pinakamagandang nangyari or pinakamagandang decision na ginawa ko. Pangalawa, let's talk about yung app muna na ginagawa ko. So, ganito yung idea niya. Itong app na to, it is about self-improvement talaga. So, assessment. So, merong physical. I-assess mo yung sarili mo in terms of your health. I-slide mo lang dito. So, 100 is the highest. Pero of course, hindi naman natin pwedeng gawin yun na 100 is highest. So, yung mga slight na mga ganun na validations, so hindi ko pa siya hinandle. So, for example, nasa, 74% of health tayo. So, continue natin. Mental health, financial. This is not a type of health, di ba? Pero, nilagay ko siya kasi, ito din naman yung isang goal natin. Wait lang, nagkaroon ng error. Okay, so may konting error. Okay, so ito yung pinaka-homepage niya. Home screen pala. So, ang makikita natin dito is merong rank, merong health, at saka may EXP. Tapos may mga task. Ito yung pinaka-basic na features niya. And then merong kang profile dito. So, unahin natin dito. Sa profile, basically, makikita natin yung username. Yan, tapos yung photo. And then, ito yung, actually, ito ay parang, ano ang tawag doon? Horizontal, basta, horizontal siya na pag ganun, dito. So, makikita natin dito yung mga task, yung about sa physical, ganyan. Tapos, meron tayo ditong ranks. Ang idea dito sa ranks, etong rank na to, ito yung pinakamababa. Tingnan natin yung mga ranks. Ayan. So, ito yung pinakamababang level ng rank. Si Jeffrey. Nakuha ko to kay Hamza. Kung nanonood kayo ng Hamza videos, ito. So, kapag sinabing Jeffrey, ito yung mababa. Tapos, merong rank na below average. May average, may Chad, tapos Mega Chad, and then Giga Chad. So, yan yung mga ranks. And meron yan sa code na kapag umabot ng ganitong percentage, so magiging ganito yung ranks nila. Yung percentage na yun, magbabase dito sa healths. So, itong healths na to, ito yung pinaka-crucial na part. Kumbaga parang itatrack natin yung mga healths natin dito. And itong EXP naman, kapag ito napuno, madadagdagan din yung percentage dito. Kasi minsan guys, minsan parang napansin ko, sa buhay natin, kung wala tayong record ng mga ginagawa natin, parang iniisip natin parang wala tayong progress eh. Parang minsan, kapag na-stress tayo, akala natin wala tayong progress. Pero, meron tayong progress eh. Yan yung gusto kong i-gawin dito sa app na to para magkaroon tayo ng record dun sa mga ginagawa natin, ng mga everyday task, na kahit gaano pa kaliit yan, as long as nagagawa natin yung mga ganong bagay. So, nadadagdagan yung particular na health natin. Kunyari, maglagay tayo ng isang task. Tapos, yung due date ng task na yon. So, like, kunyari, ang due date niya ay, let's say, bukas. So, kapag hindi mo nagawa yon, so, invalid na yung task na yan within etong due date. Tapos, for how long? Gaano ba katagal natin gagawin yung go to the gym? Like, kunyari, mga 2 hours, ganyan. Tapos, anong category niya? So, is it physical, mental, financial, spiritual, social? So, kung anong mag-benefit na health mo dito sa ginawa mong task. So, kunyari, para sa akin, physical siya, pwede din siyang mental dahil kapag nasa gym ka, hindi ka na di-distract sa phone or what. So, financial, parang hindi naman. Spiritual, hindi naman.
Pwede din social, lalo na kung may kasama kang mag-gym. Tapos kapag sinubmit natin, malalagay sila dito sa mga list of task natin. And then makikita natin may mga categories. So itong blue, ayan, physical, ganyan. Tapos, itong mga nilagay natin dito, may mga value or percentage kung ilan madadagdag. Depende sa task mo. Kunyari, meron ka ng ganyan. Okay? Tapos, wait lang, wala pa ba yung... Oh! Wala, okay. So, hindi ko pa na-push yung task. Parang feeling ko wala ako sa tamang branch. Pero anyway, no? So, ganun yung idea niya. Tapos, merong screen dito na kapag kinlik natin tong task, pwede nating i-done yung task na yon. Ayun. Tapos, kapag na-done natin, actually, ito, wala din yung, hindi ko na-push yung mga ibang feature dito. And alam ko, kapag kinlik to, tapos na yun alam ko yun Kapag kinlik tong isang health na to, may mag-open dito na isang malaking box, gano'n. Tapos doon mo makikita lahat ng mga achievements or yung mga ginawa mong task na related. Yun. Tapos yung isa pa is yung dito. So, hindi ko nalagay. Kapag kinlik to, so magkakaroon ng done yan. Pwede mong i-done yung task na yon. Kapag napuno yung experience na yan, magle-level up ka. So, magle-level up ka dito. Ito yan, sa rank mo. So, depende yon dun sa nakalagay. Tapos, ito pa isa. So, kapag hindi natin nagagamit tong, hindi tayo nakakapaglagay ng task dito, of course, mababawasan yung mga nandito, ng mga percentage. Dahil nga, lalo na sa physical, ganyan, kung hindi ka nakakapaglagay ng, let's say, 1 month or 1 week, wala kang ginawang task regarding sa physical. Ganyan. So, mababawasan yung physical mo. So, yun lang naman, yung pinaka-idea niya. Ngayon, ang nagiging problem ko lang, yung idea niya. Kasi, lately, nag-e-explore ako doon sa mga SaaS na tinatawag. It's either, pursue ko to, or gumawa ako ng task na talagang mahalaga para sa mga company, para sa mga ordinaryong tao, ganon. Ngayon, nagre-research ako about doon kasi, I don't know, parang mas feel ko na mas mabilis ang return kapag yun yung ginawa ko kaysa sa pinurso ko to. Pero, gusto ko yung idea nito Ang problem lang, kung yung iba magugustuhan, gano'n. Yun lang naman. So, ito yung update dito sa app. The DJ keeps playing the same songs, and time isn't moving along. So would it be cool to say, do you wanna escape without ending the night? We could drive through all of the city lights, or we could find some place just you and I. That'd be nice. Do you want to escape with me? Kaya ako nasabing ito yung best decision na nagawa ko is because unang-una is yung sinunod ko yung what if ko. And yun yung pinaka-importante para sa akin. Hindi ako nag-iisip ngayon na wala yung overthink ko na what if hindi ko ginawa to, na what if umalis ako, na what if try kong i-pursue to. Isa pa yung salary dahil what if nagstay ako doon sa dati kong company. Yung sahod ko dati is sobrang iba dito sa tina-target ko. So what if hindi ako umalis? What if nagtuloy-tuloy pala ako doon? Di ako magkakaroon ng opportunity para mahanap ko yon. So basically, ganun lang ako ewan ko kung hanggang kailan. Tapos isa pa, yung na-set aside ko yung emotion ko. Kasi malaking bagay yon na ma-set aside mo yung emotion mo para doon sa isang gusto mo. Kasi syempre yung mga co-workers mo, ganun. Meron na kayong nabuong friendship, ganun, 'di ba? So mahirap mag-let go. Feeling ko ito din yung isa sa mga mahirap gawin kapag umaalis ng work. Pero ako, I took the risk talaga. As in, feeling ko sobrang worth it talaga na to. Yung naging decision ko, sobrang worth it talaga. So yun guys, update ko kayo guys kung anong mangyayari dito sa application ko, and i-document ko talaga yung itong application ko na to para matulungan ko kayo guys. I-share ko sa inyo yung step by step na gagawin ko after nito, and hopefully as soon as possible siguro makapag-work ako. Ewan ko, excited ako. Yun lang guys. Thank you for watching.